hapon mga kasambahay at sa mga riders na laging nakasubaybay dito sa UNTV. Samahan nyo kami ngayong hapon upang talakayin ang mahalagang impormasyong dapat malaman ng mga kapwa riders. At sigurado ang mga impormasyong ating matututunan ngayong hapon ay makakatulong sa ating mga riders sa paglalakbay natin sa pang-araw-araw. At kung kayo ay lahat ay nakahanda na, sama-sama tayo dito sa Arangkada na! Rated G. Si Ma'am Irene, hindi pa nakabili ng bagong helmet niya. Ano ngayon? Wala pang budget. Kailangan bibili ka, may brand na, di ba? Pero siguro, mas maganda pag patuloy na lang natin yung pag-aaral natin sa helmet. Samahan natin si Titan dito sa Riders. So magandang hapon mga kasabay. Ako po ang inyong lingkod, si Titan. At kasama ko po si Ellie. Noong isang linggo ay tinalakay natin kung ano ba ang kalagayan ng helmet. Ngayon ay isa-isahin natin kung ano ba ang pagkakaiba nila. Marami po tayong iba-ibang klaseng helmet. May tinatawag po tayong half face, may tinatawag po tayong full face, may tinatawag din po tayong modular, may tinatawag tayong for dirt bike at pang motard. So ito po yung tinatawag nating half face. Karamihan ginagamit ito for city rides kasi pang malapitan lang. So medyo convenient siya gamitin. Itong mga full face na ito yung ginagamit para sa mga malalayuang biyahe. Actually, kahit hindi na nga malalayuan kahit nga sa pang-araw-araw, pwede na rin itong gamitin. Dahil itong mga full face helmet na to, ito yung mga ginagamit ng mga karaniwang riders ngayon. Ang kaigihan po nito, kapag sa isang aksidente, ito po magiging silbing protection nyo sa inyong panga o sa inyong pinakabibig. So, ito namang isa, ito yung tinatawag na modular helmet. Kung papansin niyo, parang pareho rin siya ng full face helmet. Ang pinagkaiba lang niya is naaangat ang kanyang chin. Advantage po nitong modular helmet is for convenient use. Kayo po'y bumabiyahe at kayo'y nauuhaw, simple lang pong ibababa po nitong knob na to at aangat na po yung chin. So madali na po kayo makainom ng tubig, makakain, or makapag-usap sa kung kanino man tao. Unlike po ng helmet na ito, tatanggalin nyo pa po sa inyong ulo. Ito naman po yung tinatawag na pang dirt bike or off-road na helmet. Gagamitan siya ng visor for protection para sa alikabok at saka putek. Kasi dirt bike na nagtitrail. Kaya ito yung advice na gamit nila. Kakaiba yung chin niya, mas mahaba. Tapos ito, protection sa araw. So ito nga pala yung motor helmet. So kung papansin niyo, halos magkapareho lang sila. Ang pinagkaiba po nila, ito po ay may sarili ng visor. Ito po mga karaniwang helmet na po ito yung ginagamit na for street use. Kasi ito po ay ginagamit po for off-road. So kung off-road, ito po yung pang trail, pang bundok, pang competition, yung mga rumarampa, ito po ay pwede nyo gamitin for city use. Mga kasambahay, ito po ang iba't ibang klase ng mga helmet. Sa susunod na linggo, abangan nyo po at aming tatalakay ng mga standards at substandard na helmet. Dito lang sa Riders Tips! We are the MHSRC! Please watch Arangkada na! Every Mondays, 5 p.m. at UNTV, your public service channel! Bakit yun? No comment. Grabe. Sayang ang bata. Hindi, pero kung tutusin, alam nyo ba, yung sinatawag natin pag-angkas sa mga bata, matagal nang topic ng mga diskusyonan sa ating mga riders. At upang mas lalo natin maintindihan ang talakayan tungkol sa pag-aangkas ng mga bata sa ating mga motorsiklo para sa Thumbs Up! Sir Dean, nandito na naman tayo sa mga maling gawain ng mga kapwa nating motorista.
So napapansin mo ba na yung iba nag-aangkas sa mga bata, wala sa tamang edad, tsaka medyo maliit pa yung bata. So, sobrang dami nila sa motorsiklo, alos pinagkakasya, ginagawa na nilang habal-habal ang mga motorsiklo. Kaya yung mga gumagawa ng ganyan, ang tawag natin dyan, down. Ano po yung standard na pwede nyo iangkas lang po sa motorsiklo? Basta yung bata, mapapansin mo, pag sumakay siya ng motorsiklo, dapat aabot siya rito sa foot peg, yung paa niya. Dapat lalapat. Basta hindi siya lumapat, hindi siya dapat sinasakay ng mga magulang nila sa mga motorsiklo. Tsaka kailangan din nakakaya po siya sa inaangkasan niya, sa magulang niya, kung sino man ang nagdadrive ng motorsiklo. Yan ang dapat na pag-aangkas ng bata. Nakaapak sa foot peg, nakaya po sa magulang, at importante, nakasuot ng helmet. Yan ang tinatawag natin sa arangkada na thumbs up! We are MSAT and Save Riders. Please watch Arangkada Na every Monday 5 p.m. at UNTV, your public service channel. Isa sa pinakamalaking grupo ng mga riders ang nabuo ang samahan sa pamamagitan ng motorcycle brand na kanilang gamit. At ngayon naman, papakilala natin ang isa sa mga grupo na kasama natin sa mga adikain ng arangkada. Kaya kilalanin natin ang SkyDrive Society dito sa Kami Naman. Ang SkyDrive Society ay natatag noong March 2010, noong unang kinandak ang Suzuki Invasion sa Marikina City. Ang SkyDrive Society ay may 12 chapter nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Kami po ay ngayon ay sumatotal ay 500 SkyDrive user. Sa pagsali ng sa SkyDrive Society, unang-una, ikaw dapat ay isang SkyDrive user. Umattend ng aming regular ED tuwing Friday sa aming dalawang ED events. Isa ay sa Makapagal Avenue at isa sa J. Vargas. SkyDrive Society is an SD user group which is registered under SEC. Charitable act namin is taon-taon nagkakaroon kami ng charity ride. Yung last year lang, ginanap yon sa may Bungabon, Nueva Ecija, kung saan nagkaroon kami ng 200 pupils sa isang remote area sa Bungabon, Nueva Ecija. A riding seminar which is partnership with Arangkada. So SkyDrive Society and Arangkada are organizing this safety riding seminars to all SD users. We're inviting all SD users to like our page in Facebook, which is SkyDrive Society. So lahat po inaanyayahan namin na sumali kayo sa SkyDrive Society. Hindi lang po pagbumotor ang aming pangunahing gawain. Ang pangunahing achievement namin or objective namin is to have this group as a family-oriented group. Please watch Arangkada Na every Monday 5 p.m. at UNTV, your public service channel. One group, one day. At para naman sa ating usapang riders, napakapalad natin ngayon na makapanayam ang isa sa hinahangaan at ginagalang na opisyales dito sa Marikina. Pinakikilala ko po sa inyo ang Chief of Police ng Marikina, Police Senior Superintendent Vincent Sabon Calanoga. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Yes, Oliver and Irene. Marami tayong kaibigan, sir, na natutuwa at naniniwala sa advokasya ninyo
dito sa Marikina. Karamihan kasi sa mga nangyayari sa atin ngayon sa riding community, minsan kasi naididikit tayo dun sa riding in tandem or criminals in motorcycle. So, sir, ano bang pananaw niyo regarding dun sa riding in tandem niya? Nung dumating ako dito sa Marikina City, medyo problema yung tawag namin sa PNPs, motorcycle riding criminals. Mas alam ng mga tao na riding in tandem. But with the help of the motorcycle riders dito sa Marikina, unti-unting nabawasan at sa ngayon hindi na masyadong problema yan sa ngayon. Although meron pa isa-isa pasulpot-sulpot na gumagawa ng krimen gamit ang motorsiklo, pero kaagad din naman na-check. Dahil meron kami pinapatupad dito na peace and order campaign na ang tawag namin ay bantay lahat bantay, at ini-involve namin lahat ng sektor, mga estudyante, mga businessman, motorcycle riders, at suportado naman ito ng ating local na pamahalaan, kaya unti-unti nakakamit natin yung objective natin. Dun sir, dun sa bantay lahat bantay, ito ba yung parang citizens crime watch? Parang ganon po yung tema ng inyong programa na yun. Tama. Ini-involve natin lahat ng mga tao, lahat ng individual. Dapat malaman nila kung anong nangyayari sa kapaligiran, alam nila kung paano makakatulong, alam nila kung anong gagawin, at saka kung sila'y nagbiktima o sila'y witness sa isang pangyayari na krimen, alam nila kung kanino magsusumbong, alam nila ang ating mga contact numbers. At malaking bagay ang nagagawa dito ng ating mga motorcycle riders kasama ng ating mga tricycle drivers. Kasi madalas sila yung nasa lansangan eh. Sa tulong nila, malaki ang ibinaba ng street crimes dito sa Marikina City. So, ano pa po ba yung iba ninyong proyekto para panlaban po sa krimen? Kumbaga, hindi po nakakatapak karapatan sa mga katulad nating riders. Kasi may mga ordinansa na alam naman natin na minsan para lang maipatupad nila, naipapasan po sa mga katulad po nating nagmumotor. Dito po sa Marikina, mukha po yatang wala pong ordinansa dito na against sa ating mga nagmumotor. Ano po ba yung mga project ninyong katulad ng mga ganyan? Sa amin naman hanggat maaari ayaw namin magdulot ng inconvenience sa mga motorcycle riders. Ituloy-tuloy pa rin natin yung ating checkpoint, 24 hours yung na ginagawa dito sa Marikina. At alam naman natin lahat na nakatulong yun para mapababa yung insidente ng motorcycle riding criminals. At hindi lang yan, pati sa carnapping of motorcycles, bumaba din dahil sa mga checkpoints na yan. Siguro sa ngayon, sapat na yun. Kung magkaroon siguro ng problema ulit sa motorcycle riding criminals, siguro makaisip tayo ng paraan na hindi naman magiging agrabyado ang ating mga motorcycle riders. Speaking of motorcycle rider, alam niyo ba na si Sir isa ring batikang rider? Hindi lang pulis, no? So sir, pwede ba naming malaman yung konting history ng iyong pagiging rider? Kailan ka nag-start mag-ride, sir? Actually, nung tingin ka ba ako, nag-motor na ako. Wala na itaw, sir. So, sa serbisyo mo, sir, o paglilingkod mo as a police, talagang gamit mo talaga yung motorcycle? Kasi noong nasa dito lang ng first assignment ko, ang sasakyan lang doon is isang Antra sa isang motorcycle. Siyempre, yung Antra is sa CO ko yun, sa akin yung motorcycle. So, yun talaga ang gamit-gamit ko pag umiikot. Tapos, siyempre, nakabilihan ko na, lalo na dito sa Metro Manila, matraffic. Mas convenient na gamitin yung motorcycle. Doon nag-start na enjoy mo ang iyong pagiging rider nung nag-destino ka sa malayong lugar sa Bicol, particularly. Sabi nga daw nila nagkakaamuyan daw pag isang mga rider sa kapwa rider. Yes. Ayun nga First time, sige. Bali si Sir kasi, puno damdamin ng isang rider Ganito yan. Let me explain kung paano nagkaamuyan. It was my first na yung interview, actually it's our first meeting with our chief of police. Yung ano na yon, yung pinag-uusapan namin dito, yung tungkol sa vest with plate. Sinabi ko kagad kay COPS, what is your view with regards to the wearing of vest with plate numbers at the back? Sinabi ni Sir,
it's in your main. Ay, tumayo kagad ako, tapos kinamayan ko siya. Pinagagala ko po kayo makilala. Wow! So, since nabanggit nyo kanina yung bantay lahat bantay. So, meron pa ba kayo, sir, mga future plans na pwedeng programa na ipapatupad o gagawin o mga balakin ninyo para sa mga riders dito sa Marikina? Any future plans para sa kanila? Isa sa mga ginawa na namin yung police operation na one time, big time, na kung saan malaki ang operation yan, na kung saan gagalugarin yung isang area na pwede matatagpuan yung mga kriminal. At nakatulong sa amin yung mga motorcycle drivers. Kaya tinawag ko yun naman, bawat motorcycle rider, may sakay na pulis. May backride na pulis papunta doon sa area of operation. Helmet yun, sir. Naka-helmet. So, Biglaan yun, sir. Biglaan. Tinatawag namin yun na motorcycle drop. Kasi sa Army meron silang air drop, yung mga naka-parachute. Ito naman sa amin, meron motorcycle drop. Wow, galing Wala kasama ako ng isa nun. May element of surprise kasi yung ginagawa natin operation. So hindi akalain ng mga tao na mga pulis yung dala ng mga riders natin. They're not wearing their uniforms. Naka-uniform yung mga pulis. Pero since motorsiklo, kasi mas common na nakikita yung mga pulis na naka-mobile car eh. Okay. Since Mas madaling humabol. Oo, naka-motorsiklo. So, hindi nila pinapansin. Hanggang makita na lang nila dami ng pulis doon sa area. Napakatatapang naman pala ng mga riders ng Marikina, no? Totoo yan. Talagang isusuong nila yung buhay nila, no? Just to save people. Para ma-maintain yung peace and order dito sa Marikina. Congratulations, sir. Napakaganda ng project niyo na yan. And since yung kanina pinag-uusapan natin, sir, regarding doon sa tawag dito, yung checkpoint. Tamang-tama, sir, nandito yung ating mga kasangbahay at pwede niyo po ba silang bigyan ng konting input about checkpoint? Kasi karamihan sa mga baguhan sa nagmumotor, pag nakakita ng checkpoint, nanginginig na po yan at kinakabahan na po yan. Ano po ba pwede natin sabihin sa kanila? Sinasabi ko po, dapat hindi po kayo dapat kabahan o matakot sa checkpoint. Kasi ito po, parang natin para malinis ang ating lansangan sa mga kriminal. Kung wala naman po kayong itinatago, kumpleto kayo sa papel, tama yung kasuotan nyo, wala pong problema. At yung officers naman natin na mag-checkpoint, magagalang na marunong Ano po ba yung kahalagaan ng checkpoint na yan para po magpipigyan ng ating mga kasangbahay? Sa statistics po natin, kagaya nga po ng sinabi ko, mula nung naglagay po tayo ng maraming checkpoints dito sa buong Metro Manila, bumaba po yung insidente ng krimen at yung nakawan po ng motorsiklo. At dahil po nakatulong ito, mini-maintain po natin yan. Kaya po kung kayo sa halimbawa approaching po kayo ng checkpoint at may nakasabay po kayo na nakamotor din at biglang liliko, kahit hindi po nakamotor, kahit nakasasakyan po na 4 wheels, at biglang umiwas po sa checkpoint. Pagdating niyo po sa checkpoint, dapat isumbong po ninyo. Makakatulong po yun para alam po natin kung sinong hahabulin natin. Po. Sir, maraming salamat po at marami po tayong natutunan at ang ating mga taga-subaybay ay marami rin natutunan. Sir, maraming salamat po. Marami din sa inyo, Oliver. Magbabalik po ang arangkada na. Every Monday, 5 p.m. at UNTV, your public service channel. At hanggang dito po mga kasangbahay, natapos na naman ay isang hapon na puno ng mahalagang impormasyon na siguradong magagamit ng ating mga mananakay ng motor. Kaya samahan niyo muli kami next week dito pa rin sa UNTV, your public service channel. Muli niyong abangan ang mas maraming pangkalaman na inyong pakikinabangan dito lang sa Arangkada! Ay maglalakbay, kapatid na mananakay. Saan ka tutungo? Ano ang iyong pakay?